Matapos nating i-content ito na si Herbosa ay nag-donate ng 10 milyong dolyar sa World Health Organization na sabi ng mga marami, hindi naman yung pinapakinabangan ng mga Pilipino at ito, pakakapal talaga ng mukha, no? Mayroong na namang napansin, 1.5 billion naman ang ginastos ng DOH sa promotions. Wow! Promotion para kanino? Kasi itong si Secretary Herbosa ay meron daw plano na kumampanya o tumakbo bilang senador ng Pilipinas. Sa mga hindi nakapanood ng video na ito, isa-summarize ko sa inyo. 620 million pesos ang idinonate ni Herbosa sa World Health Organization. Samantalang ang Singapore, nandiyan, $100,000 lang. Pabida yarn, ang dami-daming nangangailangan ng gamot, pampaospital, ayuda, kung ano-ano pa. Tapos magdo-donate si Herbosa ng 620 million pesos. At ito, gusto yatang sundan yung yapak ni Risa Hontiveros. Bakit yapak ni Risa Hontiveros, Gossip? Basahin muna natin to and then puntahan natin yung kay Risa Hontiveros naman. Garin Herbosa warns against using 1.5 billion. Kung i-add mo yung 620 million tapos 1.5 billion, mahigit 2 bilyon ang inilabas ni Herbosa. May pera naman pala tayong mga hinayupak kayo. Hindi nyo masuportahan yung mga maralitang Pilipino na nangangailangan ng gamot. Tragis na yan. Mga senior citizen na 500 pesos ang kaya ninyong ibigay. Nakakabuwisit. Eto. House Deputy Speaker Janet Garin warned the Department of Health against using 1.5 billion health promotion budget to support a possible senatorial bid by Health Secretary Teodoro Herbosa. Ano ba itong promotional na ito na binadgetan ng 1.5 billion pesos? The warning came after reports that political advertisement. Wow, political advertisements? Ginamit mo 1.5 billion pesos na budget ng Department of Health? Ano daw ito? Featuring Herbosa. Wow, featuring Herbosa. Promotional political advertisements has already been prepared. Naku, nagawa na. So, yung 1.5 billion na yan, malamang may nagamit na dyan. Pag-e-ere na lang ang kulang. Gagi. Portraying him as successor to former Health Secretary and Senator Juan Flavier. Alam naman natin na si Juan Flavier ay naging sikat dahil naging secretary dyan sa Department of Health. Matino. Di katulad ng mga to. Magdo-donate ng 620 million pesos sa World Health Organization na napakayaman na bansa na organisasyon. What the hell? 'Di ba? Tapos ang nakakagigil dito, ano daw? Political advertisements para makilala si Herbosa. Kasi kung talagang malinis yung hangarin mo na hindi ikaw yung magpapakilala, pwede namang gumamit ka ng artista. Pwede namang gumamit ka ng mga influencers. 'Di ba? Baka mas mura pa. Bakit ikaw, Herbosa? Wawa. BNC earlier reported that Herbosa's political advertisement was supposed to be launched on his birthday on May 5, 2026. Talagang political advertisement talaga, no? The rollout, however, did not push through after news of preparations surfaced
despite the 2028 election still being some time away. Oh, nabulilyaso ang paglabas. Pero sabi, tapos na daw. Naka-ready na. Actually, karapatan niyang tumakbong senador, so respeto natin yan. Subalit, ang hindi lang pwede doon ay gagastusin mo ang pondo ng Department of Health, especially the health promotion budget to advertise yourself. Yun ang mali. Wow! Ginamit pala yung health promotional budget para pondohan ang kanyang political advertisements. Daw, sabi ni Garin. Garin stressed that DOH health promotion funds are intended to educate public on health issues, particularly in communities and barangays across the country. 'Di ba? Dapat 'yun ang ipinopromote yung mga Yose Kadiri, 'di ba? Ang ganda nun noon, 'di ba? Yung gamitin ninyong yung public awareness sa mga nagve-vape, ganyan. Kung ano ang masamang naidudulot, yung masyadong pagkain sa asin, asukal, matataba, 'di ba? Anong gagawin kapag ganito, may ganyan, may nararamdaman, 'di ba? Mas kapaki-pakinabang. Tapos gagamitin mo pansarili mo para sa political advertisement mo. Kapal din ang mukha mo, ha. Hindi yan nararapat gamitin para i-promote ang isang tao o i-promote mo ang isang gustong tumakbo sa national position, the lawmaker said. According to Garin, DOH originally proposed 2.5 billion health promotional budget in 2026, but Congress reduced the allocation by 1.1 billion. So, kung 1 billion lang ang inaprubahan ng Kongreso para sa health promotional campaign at ginamit mo sa promotion sa political political advertisement mo ay 1.5 billion, aba, saan mo pa kinuha yung kalahating bilyon sa mga gamot sana para sa mga matatanda? Ganon? Ha? Pambili sana ng mga equipments sa mga hospital? Doon mo kinuha? Nagtatanong lang naman ako kasi saan mo huhugutin yung kalahating bilyon, 'di ba? Unless kung may maleta din diyan. Dahil yung ibang mga programa sa radyo, yung ibang programa na ginagawa ni Direktor Tina Marasigan at Secretary Herbosa, pwede naman nilang gawin sa government channels para wala ng bayad. Tama! Tama! Nagbabayad pa kung saan-saan, meron namang mga government channels, 'di ba? May television naman, may TV channels naman, radio programs naman ang gobyerno. Bakit doon pa sa mga may bayad? Gagi, wala, hindi ko alam kung paano sinasabi nila, "Sara inday lustay." Eto, lumulustay ng bilyon-bilyon para sa pansarili niyang political advertisement daw. Garin noted that several DOH advertisements have recently appeared on private media platforms, with Herbosa serving as the main spokesperson in many of them. Wala bang spokes ang DOH? Or wala bang mga undersecretary? Wala bang mga assistant secretary? Bakit si Herbosa ang nakabalandra lagi? He said, the issue is expected to come under scrutiny during deliberation on DOH's proposed 2027 budget, with lawmakers likely to examine whether health promotion funds are being used solely for public health information campaign and not for activities that could provide political exposure to government officials. Patay ka ngayon, iimbestigahan ka. Budget hearing for 2027 national budget are set to begin in August. O budget season na naman. Labas yung mga magagaling mag-insert dyan. Ngayon, bago natin puntahan si Risa Hontiveros, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe naman sa channel at paki-like na rin yung video, guys, libre naman. At para masabi mo din, makita ko din kung ano yung masasabi mo sa pinag-uusapan nating video, nagngingit-ngit ka ba? Okay lang ba sa'yo? Paki-comment naman. So, puntahan natin si Risa Hontiveros. Eto, di umano, ay gagamitin ni Herbosa para sa kanyang senatorial race. Alam natin si Risa Hontiveros, nobody naman yan. Nasa kalsada lang dati yan, di ba? Pero nung tumakbo bilang senador,
nanalo. Bakit? Kasi nakilala siya sa PhilHealth. Oh, health group slams use of PhilHealth funds for Hontiveros campaign. Gusto yatang sundan ni Herbosa. Gustong gamitin yung sektor ng kalusugan para makilala ng mga tao. Tingnan niyo 'tong poster na 'to. Ayan oh, Elena Ibay, Akbayan. Tapos nandun yung poster ni Risa Hontiveros. Oh, basahin natin ng konti 'to. Risa Hontiveros was not even able to address a number of PhilHealth controversies such as protested case rate, glaring hospital and clinic reimbursement, increase in and out pocket health expenditures, and millions worth of bonuses and perks given to PhilHealth executives. The group Health Alliance for Democracy, or HED, has asked the Commission on Election, or COMELEC, to investigate the use of funds of government agencies, particularly for campaign of senatorial candidate Risa Hontiveros. Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Di ba? Siya yung ginawang poster girl ng PhilHealth. So nakilala siya. Tapos tumakbo bilang senador, tumakbo sa ilalim ni Pinoy, suportado ni Pinoy, edi nanalo. Kasi nakilala siya. Parang ganun din yung gusto ni Herbosa na mangyari. Gamitin ang pera para sa kalusugan din. Sa linyahang may kalusugan, para sumikat din. Baka naman sakali, gumaya siya kay Juan Flavier. Pero si Juan Flavier hindi naman di ba? Hindi, wala namang ganitong issue na ginamit niya yung pera ng PhilHealth or ng DOH pala para mangampanya. Pero nakilala kasi siya dahil doon. Ganun din si Risa, nakilala siya dahil sa PhilHealth. Wala naman yung Risa Hontiveros. Parang yagit yan sa kalsada nun Tapos bigla na lang nag-blooming. Nung napunta na sa PhilHealth kasi ginawa siyang poster ng PhilHealth. Dr. Joseph Carabieo, Head, Secretary General ng Contradaya Convenor, specified that PhilHealth Insurance Corporation, or PhilHealth, which had been used in the past by some candidates to get electoral leverage. The use of PhilHealth resources, programs, and materials by some candidates have been apparently since July 2015 and continues until this campaign period, he said. Di ba? Gamit na gamit. Ano example dyan? The group cited that the Facebook post of Akbayan Party List member Ileana Ibay dated January 16 and 30, February 6, 10, and 11, which showed her distributing PhilHealth cards and registering members. Ibay is running for councilor in the 2nd District of Pasay City. Yan dun si Ibay Yan. Namimigay ng PhilHealth card at nagpapamember, tas tatakbo bilang councilor. At yung nasa tabi si Risa Hontiveros. Ito ay Akbayan. Galawang Akbayan. Campaign materials of former Akbayan Party List representative and now senatorial candidate Hontiveros were posted in the background at the distribution. Yung pinakita ko, nasa background ng nasa distribution si Risa Hontiveros. Grabe. Grabe ang kakapal ng mukha ng mga talaga tong mga 'to, di ba? Maliwanag naman 'to. Nagdi-distribute ng PhilHealth cards, tapos nagpapamember sa PhilHealth. Tapos yung picture din ni Risa nandun, tapos siya tatakbo din bilang councilor. Gamit na gamit. Ang kakapal talaga ng pagmumukha. Akala mo pera nila yung ginagamit diyan. Akala ng mga ng taong bayan, ng mga natutulungan ng mga yan, dahil kay Risa Hontiveros, dahil kay Ibay, naging member sila ng PhilHealth. Registration lang naman yung ginawa di ba? Grabe naman yan. Samantalang si Pangulong Duterte, anong ginawa niya? Lahat ng Pilipino ay member ng PhilHealth. Naghuhulog ka man o hindi, covered ka ng PhilHealth. Yun ang ginawa. Samantalang tong mga to, gamit na gamit yung pondo ng PhilHealth, gamit na gamit yung pera ng Department of Health para i-expose, ipakilala yung kanilang sarili
para sa kanilang mga political ambitions. Nakakadiri, nakakadiri. Abangan natin kung lalabas itong video, promotional, political advertisement daw ni Ted Herbosa. At abangan din natin kung tatakbo ba siya talaga o baka naman dahil na-booking na ito yung nangyari ay hindi na lang. Dahil sa halip na bumango yung pangalan niya, gamit-gamit ang pera ng Department of Health, naging mabaho na. Dahil sa ating mga pag-e-expose din 'yan, dahil sa ating mga pagko-content ng mga 'yan. Kasi kung hindi natin iko-content 'to, malamang kokonti lang din ang makakaalam nito dahil mas maganda kung napapanood nila kaysa sa nagbabasa sila. So, guys, uulitin ko sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe naman sa channel para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng mga video, ng mga ng mga content, okay? Paki-like na rin yung video guys ha, huwag kakalimutan at i-drop mo na rin yung comment mo kung ano ba ang sapantahan mo, ano ba ang kuro-kuro, ano ba ang opinyon mo sa pinag-usapan natin sa video na 'to. Salamat.